Magandang araw po muli. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ng ating video. Ito na yung pangatlong video na po natin ito. Sana po may natututunan po kayo at nakakatulong ako sa inyo. So, dito po sa set operations na gagawin natin, yung mga multiple operation na doon sa unang video kasi, pa isa-isa lamang. Okay? So, discuss ko lang po muna yung given. Dito kasi sa given, yung napag-aralan natin, itong mga element na to, o yung set natin, yung set U, yun yung universal set natin, o ito lang yung pag-uusapan natin. Ito yung mga tao na kunwari ay mga pangalan nila ay numero, si 2, si 4, si 6, si 8, si 10, si 11, si 12, at saka si 13. So, ito lang yung scope ng ating pag-uusapan. Yung ibang tao na nabanggit natin dati na nakatira sa ibang lugar, hindi kasali. Ito lang yung mga nakatira sa Pilipinas. Okay? So, sino ba yun? Wala ako. Si 70, yung Chinese, hindi kasali yun. Si Ben 10, hindi din kasali yung taga-US na yun eh. Si Daisy 8, yung Hapon, hindi din kasali yun. Si Juan de la Cruz, taga-Pilipinas yun si Juan. Kaya lang nag-migrate na siguro sa ibang lugar kaya hindi siya kasali dito. So, as of the moment, ito lang yung mga taong taga-Pilipinas na ang pangalan ay numero. Okay? Nakatira si 2 sa Albay. Okay? Si 2, si 4, si 6, si 8, saka si 10. Yan, sa Albay yan. Sa Batangas naman si 11, si 12, si 13. Sa Cavite naman si 2, 6, 10, saka si 12. Sa Davao naman si 4, 8, 11, at saka si 13. Tapos sa E, hanggang ngayon wala pa rin ako maisip. Sorry po, sa mga nagsisimula sa E, hindi ako pamilyar eh. Sa Ifugao ba? Okay? So, 4, 10, and 13 naman doon sa letter E. Bahala na po kayo kung anong lugar yun. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon yung mga set operation. So, halimbawa po may bibigay ako ng operation ng A union D, tapos complement. Okay? Yung hindi po nakapanood ng unang dalawang video, masusundan nyo pa rin naman po ito. Pag sinabi natin na A union D, ibig sabihin, pag union, pagsasamahin natin yung dalawang set. So, pagsamahin natin yung A at saka D. Sino yung nasa A? Si 2, 4, 6, 8, 10, o lahat ng even numbers na para lang po matandaan natin na mas mababa sa 10 or hanggang sa 10. Si D naman, 4, 8, pasok ito dun sa letter A. So, dagdag natin si 11 and 13. So, copy lang natin ito. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, copy natin si 2, si 4, si 6, si 8, at saka si 10. Tapos, dagdag natin ng 11, 13. Nandiyan na si 4 at saka si 8. 11 and 13. Okay. So, nakuha na natin A union D, nakatira sa Albay at saka sa Davao. Pero may complement So, ibig sabihin na itong complement, yung hindi ito. Okay. I-compare natin ito dun sa union set. Okay. Ganito po ibig namin sabihin So, medyo nawala ako dun. So, pag complement, i-compare mo yan dun sa set U. So, nakuha na natin itong A union D. I-compare mo yun sa set U. Kung sino yung nandun sa set U, na wala dito sa set na to, kasi panibagong set ito yun yung isusulat natin. Halimbawa po, 2, meron tayo. Si 4, meron din. Si 6, meron din. Si 8, meron din. Si 10, meron din. Si 11, meron din. Si 12, wala. So, isusulat natin yung si 12. Si 13 meron. So, ito yung complement nitong set na to. Ibig sabihin nito, taga-Pilipinas si 12, kasi nasa Pilipinas siya Pero hindi siya taga-Albay o kaya isa Davao. Taga-Pilipinas pero hindi taga-Albay o kaya ay taga-Davao. Yun yung ibig sabihin nito. So, next. Next is A, intersection C, tapos complement natin. So, ibig sabihin din naman to, nakatira pareha sa Albay at saka sa Cavite. Dito, it's either sa Albay o sa Davao para lang do sa benefits ng hindi nakapanood ng unang dalawang video. Either Albay or Davao. Dito naman po ay dapat parehas Albay at Davao. At tapos may complement later na natin isa-solve yan. So, hanapin natin yung set A. Set A is 2, 4, 6, 8, 10. Compare mo sa C. 2, 6, 10, at saka 12.
May common ba sa kanila? Kasi intersection eh. Yung common sa dalawa. So, si 2 common. Si 4, hindi. Si 6, common. So, we have 2 at saka si 6 muna. Baka makalimutan natin. Si 2 at saka si 6. Si 8, wala. Si 10, common si 10. So, pasok yan si 10. Si 12, hindi natin kasasama yun kasi hanggang 10 lang naman to. So, definitely, hindi siya common sa dalawa. So, 2, 6, 10 yung intersection natin. Now, meron tayong complement. Susolve pa natin yung complement natin dyan. So, pag complement, again, i-compare natin yun sa set U. Ibig sabihin doon ng complement, yung nasa set U, pero wala dito. So, tatlo lang naman to. So, tandaan na lang natin yung tatlo na yan. Yung wala daw dito is 2, 6, 10. Yung nandito ay 2, 6, 10. Pero ang hinahanap natin, yung wala dito. So, 2, 6, 10. Compare natin doon. 2, 6, 10. So, matitira ay 4, 8, 11. So, 4, si 2, 4, 6, 4, 8. Si 10, meron si 11 na. 11, sunod-sunod na yun. 13. Double check natin ha. 2, 6, 10, si 2. So, sunod ay si 4, nandito yan. Sunod ay si 6, wala. Sunod ay si 8, dito ka ngayon. Sunod ay si 10, wala. Sunod ay si 11, 12, 13. Okay. So, lalagyan natin yung sa final answer natin is 4, 8, 11, and 13. Na-complement ko na pala. So, next problem tayo. So, may pusa. So, next is E intersection C, E intersection C union B. Tatlong set na po ito ngayon. Pero parehas pa din ang gagawin natin. Ang gagawin natin, unahin muna natin itong dalawa na to. Pag when you're going to solve mathematics problem or equations, di ba, you usually do it from left to right or just like anything else. Reading, left to right lagi. So, same din po dito, left to right. So, unahin muna natin yung E intersection C. What are the elements in set E? We have 4 and 10. 4, 10, and 13. Sorry. 4, 10, and 13. Then, we're going to compare it with C. 4, 10, and 13. So, compare muna natin yung, kasi kukunin natin intersection. So, tatlo lang naman ito 4. So, dito tayo magsimula sa tatlo kasi intersection. Mas maliit ito yung tatlo na to. So, meron bang 4? Compare natin doon. Wala. Meron bang 10? Yes. So, sulat na natin si 10. Baka makalimutan pa natin. Meron bang 13? Wala. So, ang E intersection C ay si 10 lamang. Yun lang yung common. Next, i-join naman natin yan. I-union natin doon sa B. Union sa set B. So, since isang element lang naman yan, idadagdag natin yan doon sa set B. So, 10, tapos idagdag na natin to kasi ito naman pinakamababa dito. So, unahin natin yung 10. Dagdag na natin yung 11, 12, and 13 ng set B. So, ito yung E intersection C. E intersection C, number 10 lang. So, si number 10 lang. Tapos, isasama natin union Isasama natin sa B. Si B, isasama natin yung 10, 11, 12, 13. Ito yung B. So, 10, 11, 12, 13. Solve that from left to right. Pero subukan po natin ito. Isa. E intersection. Tapos, may nakalagay na C union B. Tapos, meron pang complement sa taas. So, dito may nakalagay sa parenthesis. So, unahin muna natin yung nasa parenthesis just like anything else din na sa equation natin sa mga mathematics problem natin. So, pag may parenthesis, supersede natin yung rules na left to right. So, copy lang natin yung E intersection. Tapos, kunin muna natin yung C union B. Pagsamahin na natin yung C
at saka yung B. What are those? So, 2, 6, 10. Ito, 11, 12, 13 eh. So, dito natin idagdag. 11, 12, 13. So, between dito at saka dagdag doon. So, kupiyahin natin yung C. We have C. We have 2, 6, 10. Dagdag natin yung 11 ha. Tapos, copy yung 12. Meron din ka 13 kasi doon sa letter B. Okay? So, yun yung C, yun yung B. 2, 6, 10. Let me check out. 2, 6, 10. Yep, 11, 12, 13. 2, 6, 10, 11, 12, 13. Pero meron itong prime dun sa taas. Oh, sorry. Meron itong complement dun sa taas. Okay, so ang gagawin natin ngayon, solve natin itong complement muna. Huwag natin ilalagay muna dun. Ito muna complement. Ito muna tayo sa kabilang side. Kasi may complement kasama yun dun. Kasi pag hindi mo kasi sinolve muna dun sa complement, parang isang diretso lang ito doon. Since may complement, yun muna yung solve mo nga sa parenthesis na yan. So, what we're going to do, i-compare natin ito sa set Q. Ang set Q natin ay 2, 4, 6, 8, 10. This one, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. So, even numbers hanggang 10, tapos 11, 12, 13. So, if you're going to look at it, ang wala lang dito ay yung 4. Okay? So, kopyahin ko muna yung E. Okay? E, intersection. Tapos, solve ko yung complement. Tanggalin natin yung complement, ha. So, magtitira si 4. Kasi may 2 na eh. 2, 4, 6, 8. Okay, skip counting ka lang. 8, 10, 11, 12, 13. Nakapasok na. So, 2, 4, 6, 8. No, yun lang, dalawang yun. Si 4 at saka si 8. Pagitan nun. Kasi itong 10, 11, 12, 13 na to, nandun eh. Okay? So, 4 and 8 lang. Next is, hirap na ako magsulat ha. Intersection naman sa 4 and 8 sa E. Kung compare natin ngayon sa set E. What is set E? 4, 10, and 13. So, compare natin 4, 10, and 13. Ano yung common dyan? 4. Diba? So, magiging sagot natin dito, equivalent sa intersection yan ay 4. Walang 8 eh. Yung 10 sa 13 hindi din. Eh. So, we have no the answer 4. Okay, isa pa. Kasya pa sa video natin. So, U minus A, lumiit na yun eh. U minus A intersection, ano ba? D union E. D union E. Okay? So, ito, sa U minus A, ibig sabihin nito, A prime to, equivalent nito sa A prime, right? So, A prime, kasi yung E, babawasan mo lang ng, yung U, babawasan mo ng A. Yung wala dun sa A, based dun sa universal set. So, A prime, intersection, D union E. Tapos, i-complement ba? Wala na. So, parehas lang itong dalawa na to. So, gunin natin yung A prime muna. Ano yung magiging A prime natin? Just look at it. 2, 4, 6, 8, 10. So, 2, 4, 6, 8, 10 din. 11, 12, 13. Nasagutan na rin natin kanina yan eh. Saan ba? A prime. Ano? Doon pa sa kabilang video yun eh. So, 11, 12, 13. Sorry. 11, 12, and 13. So, yun ganun gagawin nyo. Pag nasolve nyo na, alam nyo na nasolve nyo, kukupyahin nyo na lang yung sagutin nyo doon. Eh, kaya dapat tama yung sagutin nyo. Kasi pag namali kayo doon, mali na rin kayo dito. Okay? So, check natin. U minus A is 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. That's correct. 11, 12, 13. Tapos, intersection natin sa itong A prime natin ha. Equivalent kasi sa A prime to. Kunin natin sa intersection naman ng D union E. D union E. So, that will be 11, 12, and 13. Intersection D, that will be 4, 8, 11, and 13. Maubos na kasi yung video ko guys, kaya binibilisan ko na. I-check nyo na lang, 4, 8, 11. Then, intersection natin ngayon, we have 11, and 13. Okay? So, may iba pa ba? 11, and... So, that's it, eh? So, next video po natin is about Venn diagram, application na ng graph.